Kalingap. Hi mga kalangga. Please support Wow Life TV. Thank you. You're Mr. Good Vibes. Yeah. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Shoutout sa lahat guys, sa lahat po ng mga Kalingap Rochelle fans. Mega love shoutout po sa lahat. At your service ang pagbabalik si Mr. God Vibes. Shoutout po sa lahat. Wow Life TV. Wow Life TV. So shoutout po sa lahat guys, no? Magandang ano po sa inyo. Magandang araw or gabi ba sa inyo, sa lahat po ng mga OFW dyan, sa mga ano, sa lahat ng mga Rochelle fans. Shoutout po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi kung isa-isahin ko, matatagalan po tayo. Diba? Naalala kahit di mo ako pansin. So ito na guys, magbigay din ng ano no, itong i-reco ngayon hindi mo na ano to, kumbaga dito sa upload ni Dodong Roel. Shoutout pala kay Roel of Palalag, Rachel Morales Vlogs. Ulitin ko lang po, maraming salamat po ulit sa tiwala na binigay niyo sa aming lahat. Ito guys, i-react natin guys itong isang batang 12 anyos na, ay tama ba yun? 12 years old ba? 12 years old ba yun? O tama, 12 anyos na tinulungan ng isang Roel of Malalag. So, pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, bago magbigay ng sariling opinion ko at kuro-kuro, shout out muna sa inyo. At maraming salamat uli sa mga sa walang humpay na mga suporta nyo. Kayong lahat po, Rochelle fan. So, yun po yun. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. So ito na guys, play na natin to. Wag natin patagalin, no? Isa to sa mga ano, mayroon na 2 days na upload to ni Roel, no? 2 days ago. 12 anyos binubuhay na ang pamilya, nakakadurog ng puso panoorin sa. Upload po ni ano ni Dong Roel of Palalag. So panoorin natin guys, and don't forget to like and share sa video na ito. Shoutout po sa lahat. Okay. Laganap na ang kahirapan sa ating bansa. Maraming tao ang nagugutom at kulang sa trabaho. Huwag niyo muna akong hanapan ng lipstick kasi nawala yung lipstick ito. Baka bukas bibili pa ako. Medyo mapula-pula naman yung labi ko, di ba? Mga Kalingap, nakilala ko si Erica. Maganda yung boses ni Dodong Roel, no? Ang ganda yung boses niya. Maganda yung pagka ano niya. 12 taong gulang at panganay sa 5 magkakapatid. 5 magkapatid tapos si Erica yung ano, si Erica yung panganay. 12 anyos. Mahirap na to. Tapos ibig sabihin kung siya yung panganay, 12 years old siya. So yung malamang yung mga kasunod talaga maliliit pa talaga or alagain pa. Nagsusumikap para mabuhay ang pamilya at makapag-aral ito. Siya ay kumukuha ng mga dahon ng gabi para ito ay kanyang ibenta sa halagang 10 piso. Si Erica ay bumabangon ng alas 4 ng madaling araw upang umpisahan ang pangunguha ng dahon ng gabi. Kahit ito ay wala pang laman ang tiyan, sinisikap niya makapag-ipon. Kawawa nang naman. sa gayon ay meron itong maibenta. Parang ano, wala man lang kape or gatas, wala pang laman yung tiyan, wala pang almusal. Bumabangon na ng alas 4 ng madaling araw para magkuha ng ganyan na ibibinta, gabi. Nakakaano lang ano. Yan.
Sipag mo, Erika. Saludo ako sa iyo. Alam ko, Erika, na may awa ang Diyos at alam ko na pagpalain yung mga taong mga masisipag at mababait. Ngayong sa murang edad mo, natuto ka na maghanap buhay. Benta at para may makakain sila. Habang pinapanood ko ang kanyang ginagawa, bigla akong napaluha at naisip ko na maswerte pa rin ang mga bata na sa pagising nila ay meron ng nakahandang mga pagkain. Mahigit 2 oras siyang nangunguha ng dahon ng gabi. At ang mas pahirapan dito ay ang paglalako o pagbebenta ng mga ito. Ang hirap ng sitwasyon ng batang to. Pagkatapos niya kumuha ng gabi, ilalako pa niya. Tapos 10 piso lang yata isang tali. So kung maka 10 tali kay 100, ang problema kung hindi pa maubos, di ba? Gigising ka ng ano. Tapos, paano kayo budgetin yun? Sobrang hirap talaga. Kaya ang buhay. Kumbaga, 100 tapos, halimbawa, for example lang, baka binta ka ng 100. Buti kung maubos yung 10 tali, for example lang guys. Tapos, may 5 kayong magkapatid, maliliit pa, pagkain nyo. Ang hirap budgetin. Buti nilang at natuntunto nila ni Dudong ng Ruel of Malalag na na rin ito. Si Erika ay napapapunta sa kabilang barangay para lamang maibenta ang kanyang nilalakong dahon ng gabi. Habang ini-interview ko ang mag-ina, naantig ang puso ko at parang gusto ko na ding humagulgol sa pag-iyak. At maganda ka ako may pinag-aralan. Sabi ko, hiniling ko po. Magdadasal po ako lagi. Sabi ko, sana may tumulong ko sa amin para makapagtapos sa mga anak ko. At sana po sa araw-araw ay may makain po kami. Lalo na po yung maliliit kong anak. Gugugutom na, wala akong maibigay. Minsan, iinom lang po talaga ng tubig. Wawa naman. Nakakaano lang, no? Sa sobrang hirap ng buhay na dumating sa puntong iinom na lang ng tubig na gano'n. Ano nga natin to? Separito. Lalo na po yung maliliit kong anak. Gugugutom na. Sana po sa araw-araw ay may makain po kami. Lalo na po yung maliliit kong anak. Gugugutom na, wala akong maibigay. Minsan, iinom lang po talaga ng tubig. Wawa. Kaya ramdam ko dito yung naramdaman ni Erika, yung panganay na anak. Saka nakakahabag lang talaga na yung tipong pag walang-wala na talaga, yung tipong tubig na lang yung iinumin ng mga maliliit yung mga kapatid ko, mga ewan ko. Mga
kalingap, isa sa kinaawaan ko ay ang mag-alas 12 na at wala pa itong kain. Mula almusal hanggang magtanghalian, lahat sila ay nakaramdam na ng gutom. Biruin nyo, almusal hanggang tanghalian, wala pa silang pagkain. Sa atin mga malalaki, mga gitong kasing edad ko, ako nga, pag ganyang almusal hanggang tanghalian walang kain, hirap na eh. Aramdam talagang gutom. Paano nga dito sa mga bata, maliliit pa, na walang kain? Diyos ko po, kawawa na sobra. Ramdam ko ang bigat ng kalooban ni Erica, kaya't hindi ito napigilan ang pag-iyak. Labis akong naawa sa buhay na meron sobrang sakit talaga to. Lalong-lalo sa panganay na anak. Yung tipong naisip niya na anong oras na, wala pa pagkain. Yung mga kapatid ko maliliit pa. Mga ilang buwan pa rin, ilang taon. Tapos walang almusal, wala pang tanghalian. Diba? Hindi alam kung saan kukuha. So, ang nangyari, yun na nga, walang ibang maisip. Mapagpunan ng pera, manguha na ng gabi, tapos ibinta para kahit paano makasurvive sila. Ito yung mga taong masarap tulungan na ganito. Naramdaman kita nini. Kasi ako guys, dumaan din ko sa ganyan, no? Kasi 12 anyos, ano rin po ko sa amin, dati, mahirap sa buhay, mahirap talaga buhay sa probinsya. So, nung maliit pa ako na 12 anyos ka, 12 pa, or magsimula ako sa 10 taon, marunong na po ako mag-vulcanizing shop. So, doon, kumbaga, sa madaling salita, nababad ako sa trabaho kahit nung bata pa kasi kapanganay din kasi ako. 6 kaming magkakapatid, ako yung panganay. So, yun na, naramdaman ko talaga kung ano yung kasi dumating talaga sa puntong minsan, mauubusan kinang bigas, pangkain nyo araw-araw. Kaya doon ko mapaisip, paano kayo ito? Kung ako okay lang, kakayanin ko. Pero yung mga kapatid kong maliliit, hindi nila kakayanin, baka magkasakit pa dahil nga, yun na nga, minsan walang budget. So, naramdaman ko talaga kung ano yung naramdaman ni Erica. Ano? Erica, namulat sa realidad ng buhay, kahit sa murang edad ay iniisip talaga ang kapakanan ng pamilya bago ang kanyang sarili. Erica, ano bang nararamdaman mo sa ngayon? Ano, masaya ka? Ang nararamdaman mo ngayon? Masakit talaga yan. Yung tipong mapagmasdan mo, makikita mo talaga na yung mga kapatid mo sobrang gutom na, walang almusal, walang pera si mama or si papa. Kumbaga, mag-isip ka, Lord, paano kayo ito? Okay lang ako, kakayanin ko, pero yung mga kapatid ko maliliit pa. Yung bunso namin, ilang buwan pa lang. So, ang ending, parang siyempre, talagang wala talaga. Tubig na lang yung pinaiinom ng nanay. Nalungkot ka? Bakit? Wala pa kayong kain? Isa ito sa nagpapatunay kung
kung gaano kamahal ni Erica ang kanyang pamilya. Sakit yan. Di ba anong oras na tapos wala pang pagkain yung nanay niya tapos yung mga kapatid niya. Nakakadurog ng ano. Kaya't sa videong ito mga kalingap, sabay-sabay nating panoorin ang buhay ni Erica at magsisilbi itong inspirasyon sa bawat isa. Nakita nyo guys, ang liliit pa ng mga kapatid, no? Tapos yung isa, ilang buwan pa lang. Pero buti naman at diyan dinala ni Lord o ng Diyos ang mga paa ng isang Ruel of Malalag para po matulungan kayo. Napakaswerte nyo po. Naanuhan kayo, kumbaga napuntahan kayo at yun na nga, alam ko naiyak din si dito si Ruel of Malalag. Andiyan pa lang sa mga batang maliliit guys, yan yung nakakaawa talaga sobra. Yung tipong marinig mo na iyak ng iyak kasi nagugutom na pero no choice ka, wala kang magawa kasi wala kang maibigay na pagkain. Sa tubig nila yung pinapainom. So, yung Mr. Good Vibes nyo muna, magseryoso muna ngayon ha. Nasaan na yun? Bakit nagalaw ko? So, dito na lang tayo banda. Dito. Pangalan nito, kuya? Siya si Erica. Si Erica. Hello, Neng. Erica. Hello, Neng. Anong ginagawa mo dyan? Kumuha ka ng gabi. Ay, grabe. Ito na nakuha mo. Ito na. Ay, grabe ang sipag, no? Wala na po kasi doon na. Halika dito muna. Ako Kaya napakaswerte ng ibang bata talaga na nakapag-aral ng maayos. Alam ko ito, talagang hindi pa nakapag-ano to. Napakaswerte. Kuya Ruel, isang vlogger kasama ni Kuya Mario. So grabing sipag mo. Ano to binebenta mo? Magkano isang Ganyan guys, so wala pa siyang buta ha. Nakapaalang siya. Tapos alam ko yung kutsilyo niya, wala pang tawag niya, wala pang hawakan. Talagang masakit sa kamay yan. 10 piso lang. So ito, kulang pa yan. May nakuha na po kasi kami doon kaganina. Oo, tapos? Kaganina umaga ay kuha na po kami. Tapos bibenta ko na sana, nakita ko lang po kayo. Di ka nag-aral? Hindi po. Ikaw yung panganay. Ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5. Saan si mama mo? Nasa bahay po. Andun yung bahay nyo. Opo. 5 tapos siya yung panganay. Si Papa, saan si Papa mo? Nasa Maynila po. Tumutulong pa sa inyo? Opo. Hindi na. Tumutulong pa. Ba't ginagawa mo itong ganitong trabaho? Pagbebenta ng gabi? Minsan po kasi madami po kaming nagpapasok na. Ilan kayo magkapatid? 5. Lahat yan sila nagpasok na sa school? Opo. Sila lahat? Ikaw? Hindi Ano pala? Yung mga maliliit, ati ka nga lang. Yung isa pong grade 4, nasa school na po. Yan yung kasunuran mo. Pero ikaw di ka nagpasok? Di ka nag-aral? Naglakad lang po siya. Pero anong grade ka na? 7 po. Grade 7. Di ka na nagpasok? Hindi na po. Bakit? Nahinto ka? So mas gusto mong magtrabaho na lang? Hindi po. Gusto ko po mag-aral. Gusto mong mag-aral. So bakit sa ngayon nahinto ka dito sa Diba guys, gustong-gustong mag-aral ng bata pero hindi nga niya kasi nga yun nga kulang sa budget. Ngayon lang po akong di nakapasok. Ngayon lang. Bakit hirap ba ng buhay? Opo. Ikaw lang yung nagtatrabaho sa inyo? Si mama mo walang trabaho? Wala po, sa bahay lang po. So paano yan? Paano yung pag-aaral mo kung ganito yung trabaho mo? Alam naman po yun ni ma'am. Alam ni ma'am na nagtatrabaho ka dito. Naintindihan din ng teacher kaya ganun. Hindi lang ako kasi ang hirap ng buhay ng
grabe. So, sa isang araw, magkano yung kinikita mo? Pag 5 piraso po ay 50. 50. So, bali, 10 piso yung isang Bakit na luha ka? Bakit naiyak ka? Wala po. Pwede bang ma-share na mo dito sa Pwede mo ma-share sa akin? Anong problema mo? Kakaiyak. Emotional ka. Ano bang pinagdadaanan mo na sobrang hirap? Wala po kasi makain sa mga kapatid ko. So ikaw na lang yung naghahanap buhay? Opo. Ikaw na lang naghahanap ng paraan para makakain kayo? Opo. Si mama hindi nagtatrabaho din? Hindi po kasi po may 2 baby po. 2 baby pa. Grabe. So, bali ang responsibilidad bilang ina, andito na. Parang gano'n ang nangyari. Kumbaga ang gawain ng isang ina, napasa talaga sa panganay. Kaya sabi ko, naranasan ko yan. Kasi ako yung panganay, kumbaga, na-feel ko lang dito si Erika talaga. Totoo yan, na imbis na gawain ng nanay, napunta sa kanya kasi yun na nga, unang-una may nakita naman din kanina na may 2 kapatid pang maliliit na hindi makagalaw-galaw si nanay o makapaghanap buhay, maghanap ng trabaho. So, napunta sa panganay. So, panganay, no choice, walang magawa kasi ikawawa nga naman yung mga kapatid niya kung galing school, mayroon pang maliliit, tapos walang makain. So, sa pamamagitan sa pagkuha ng gabi, kahit pa paano, nakakain sila, nakakaraos sila. So, ramdam ko dito yung sakit na naramdaman ni Erika. Sobrang hirap na gusto niya mag-aral na puro nakuha niya mag-absent kasi yun na nga, alanganin sa pira. Ando na yung, sabihin natin wala silang makain. Baba mo muna ikot. Sige. Grabing hirap So ngayon, ilang oras ka na dito nagkukuha ng Kanina pa pong madaling araw. Madaling araw. May nabenta ka na? Wala pa? Wala pa po. Mamaya ka pa maglalako? Hapon daw po, sabi ni mama. Mainit daw po kasi pag umaga. Grabe. Ilang taon ka na rin? 12 po. 12 na, pero naghahanap buhay. 13 po sa November 5. November 5 ka, 13. Anong pangalan mo? Erika? Opo. Ikaw si Erika. Grabe. Dapat sa edad niya yan. Oo, nasa school na, nagpapasok. Oo, sa mga ganyang edad taga 12, 13, dapat nasa school pa yan, nakapokus sa school. Pero yun na nga, nang dahil talaga sa hirap ng buhay, yung mga ganyang edad, 12 anyos, natuto na magtrabaho, natuto na maghanap buhay. Saka ramdam natin dito na talagang mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Mama, mga kapatid. Diba? Saan na yun? Ito ba yan? Kulang? Kulang pa. Opo. Kulang pa ito. Tara. Grabe po mga kalingap ang pinagdaanan po ng batang ito. Talagang madiskarte. Sobrang sipag. Si ma'am, saan ka natutunan ng pagbibenta nito? Dati po dun po sa lola ko. Sa lola mo. Ito yung trabaho niya, pagbebenta din? Opo. So si mama mo, di siya nagbebenta ng ganito? Hindi po. Ay, si Kalina Pro pala. Ito malalap na ng personal. Ay, hello po ate. Kumusta po kayo? Ay, kayo po yung mama po ni Erika? Siya po, ako po yung ina po ni Erika. Kumusta po ang inyong buhay dito ate? Ayos naman po, kahit pa paano kakaraos mo. Kakaraos naman. So, grabe na lamay ko po si Erika, yung buhay niyo po dito.
Ano po? Wala po kayong ibang trabaho po? Wala po, dito lang po sa bahay. Pag-aano lang po ng gabi ang inaano namin. Si Erica po ang nangunguha. Opo, tapos Siya din yung nagbebenta. Opo. Sa isang araw po, mga magkano yung naiuwi po niyang pera po pa. So ito yung nakukuha niya mga gabi na kumbaga, marami-rami din pala ito, no? Sana yan? Tira lang. Ano po? Wala po kayong ibang trabaho po? Wala po, dito lang po sa bahay. Pag-aano lang po ng gabi ang inaano namin. Si Erica po ang nangunguha. Opo, tapos Siya din yung nagbebenta. Opo. Sa isang araw. So ito yon. So ang isang tali, 10 piso. Mabigat-bigat pa yan. Kung makadala ka ng 10 tali ganyan o 5, mabigat na yan para sa bata na nakagaya kay Erica. Mabigat na buhatin yan. Tapos, ang ano nito, mura lang 10 piso. My God, saan makakarating 10 piso? Kahit maubos yan, 5.50. Anong mabili niyan? Bigas, tapos ano, ulam, di ba? Tapos mayroon pa mga batang maliliit. Grabe ang buhay. Magkano yung naiuwi po niyang pera po para sa inyo? Halimbawa po, makaani po ako na 5 piraso, halagang 50 po. 50 po. Opo, 10 piso po So isang kayo tali. nagtutulungan po sa pagkuha ng mga dahon ng gabi Opo. doon? Ako po nakuha, tapos siya naman po ang taga-tinda. Taga-tindan, lalako niya. Grabe. So dito kay Erica, naawa po ako sa buhay, no, kalagayan po ninyo. Kaya ayun, naiyak po siya kanina ate, no, nang naikwento po yung sitwasyon niyo dito, yung buhay niyo. Ayun Erica, anong inspirasyon mo sa buhay? Bakit ginagawa mo itong ganitong trabaho sa murang edad? Ano yung nasa isip mo na na nagpapalakas sa iyo? Bakit araw-araw, madaling araw pa lang ginagawa mo na ito? Gusto niya makatapos. Gusto niya may magtulong sa kanya sa pag-aaral. Minsan talaga po iyan nakakapag-aaral. Nakakaawa talaga pag yung makikita natin yung bata na yung umiiyak. Yung ganyan, no? Kaya po minsan nakikipagwari siya sa kapitbahay. Minsan nakakauwi po siya ng 50 pesos. Bibigay niya po sa akin. Tapos yung iba ibabaon niya kinabukasan. So sa mga araw na yun, absent na siya. Hindi na siya nakakapasok. Dahil sa pagtatrabaho. Minsan po. So yun guys, no? Laban lang Erica, no? Laban lang sa buhay. At alam ko naman na matutulungan ka na ngayon ni Rowell of Malalag kasi sobrang bait ni Rowell of Malalag at saka maawain yan. Laban lang sa buhay, huwag kang sumuko at alam ko naman na pagpalain ka ng Diyos at darating ang araw na aahon din kayo dyan sa buhay niyo. Basta, yun na nga, naging saludo lang ako kay Erica kasi andito, maramdaman talaga natin na yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mama, sa kanyang mga kapatid. So, talagang sinasakripisyo yung pag-aral niya. Minsan nag-absent siya pag ramdam niyang walang pera. So yun na nga, nangunguha siya ng gabi, tapos siya pa yung maglalako. So swerte na yun kung makabinta siya ng 50 pesos isang araw, di ba? So narinig naman natin kanina na minsan walang makain, so tubig na lang yung pinapainom dun sa mga kapatid nila. So sobrang nakakaawa. So sa Erica, laban lang at alam ko naman na hindi ka pababayaan ni Lord ng kung may kapal, tutulungan po kayo. At yun na nga, ginawang instrumento ni Lord sa si Rowell of Malalag. Diyan dinala yung mga paa ng isang Rowell of Malalag para makilala kayo at matulungan po kayo ng isang Rowell of Malalag. So yun. Laban lang ka. Ganyan talaga buhay.
panauhin to guys, no? Kasi, medyo mag 30 minutes na rin tayo. So, pakinggan natin ang huling busy siguro. Kami lang talaga po nag-aanyo, mama, malinis ako sa kapitbahay para may pambili tayong bigas. Yung panganay niyo po, ate? Ano po, siya O, di ba, po pagka walang bigas, siya yung nagdidiskarte, maglinis ba or magwalis dun sa ibang bahay para mayroong pambiling bigas, di ba? Magbinta ng gamit. Isipin nyo, 12 anyos pa lang siya, 12 years old pa lang siya, di ba? Kasi swerte yung mga ibang bata na nalagaan ng gusto na magkulang ng mga 12 years old, 13 years old na nakapokus na sa pag-aaral, maglalaro, pag walang ito, ganyan. Pero iba ang isang Erika, sa 12 anyos na edad na yan, natuto na maghanap buhay, natuto ng dumiskarte sa buhay para lang maitawid sa gutom yung kanyang pamilya, mama niya at mga kapatid niya. So, yun na nga, laban ng Erika, no? Alam ko naman na andyan na nakilala na kini Dodong Roel of Malalag. Malaking tulong po yun, tutulungan po kayo. At saka sa ngalan po ng namin, yung mga reactor, sana po kung makaabot din po kami sa inyo. Sa laban lang Erika, saludo lang ako sa'yo kasi ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal mo sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mama mo. So guys, hindi ko na pahabain to hanggang dito na lang kasi alam ko na naiyak rin kayo. So maraming salamat sa lahat. Roel of Malalag at saka kay Rachel Morales at sa mga Rochelle fans, thank you very much sa pagbalik namin. Tsaka ito na nga ang unang first reaction ko sa pagbalik ko as a reactor ni Roel of Malalag. So yun na nga, basta yun ang masasabi ko laban ng Erika kasi ngayon pa mayroon ka ng andyan na si Roel of Malalag, tutulungan ka niyan at hindi ka pababayaan. Tsaka yun lang masabi ko, advance happy birthday kasi November 5 birthday mo, advance happy birthday. Tsaka wish ko lang, ingat ka palagi. Ganyan talaga buhay, huwag kang sumuko, laban lang nak.